At ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping wala nang pag-ibig, awa na lang ang nananaig. Sakit ha? Hapdi nun ha? Grabe, ang sakit naman nun. Diba, nakakababa naman ang moral. Diba, okay pa sana kung iiwan ka na lang dahil hindi ka na mahal. Period, wala nang awa-awa pa. Tapos ko naman hindi yung nananatili na lang yung isang tao sa'yo dahil kinakaawaan ka. Mas mahirap yun, mas masakit yun. O ikaw ba, yes friend, kapag nalaman mong hindi ka na mahal ng jowa mo, ano ang gagawin mo? Ipaglalaban mo pa rin ba siya hanggang sa manumbalik yung pagmamahal na meron siya para sa'yo? Or ikaw na yung magkukusang iwan siya dahil naaawa ka rin sa kanya? Kasi naiintindihan mo yung sitwasyon niya. Kabog, di ba? Maawain pala kayong dalawa, no? Pareho pala kayong ang tawag doon, compassionate. Compassionate! Merciful. Ba't di kayo mag-chariting dalawa? Diba? Kung ang Diyos ay may awa, hindi nagpapatalo itong magjowa. Nagkakaawaan silang dalawa. Oo. Naaawa yung isa, naiwan siya kasi nga mahal pa niya. Ay hindi, mahal pa siya kaya naaawa siya, naiwan niya. Yung isa naman, hindi na siya mahal kaya naaawa siya dun sa jowa niya na nag-i-stay pa. Eh diba? Ang gulo-gulo yung dalawa. Mahabagin daw siya, maawain daw tong isa. Eh di kayo na, diba? Ano gusto ko sa'yo eh. Oo, kaya bilib ako sa karakter na meron ka. Kaya mong maawa kahit matagal ka ng sawa. Yun! Pwede pala yun, no? Naaawa ka pa rin sa isang tao at nananatili ka pa rin sa piling nito kahit hindi na siya ang iyong mahal, ni hindi na siya ang iyong gusto. O, palakpakan naman sa'yo, di ba? Oo, ang hirap ng ganyang sitwasyon na ikaw payag ka nun. Gabing-gabi mong katabi yung isang tao sa kama. Hindi dahil mahal mo pa, kundi dahil para na lang sa awa. Ay, naku. Kung ako hindi ako papayag na ganyan. O hindi ako charity para kaawaan mo, para magstay ka sa buhay mo kahit na hindi na ako yung mahal mo. Diba? Huwag ganon. Alam mo, hindi ko naman alam kung ano yung dahilan kung bakit hindi mo na siya mahal. Hindi ko man alam yung eksaktong rason kung bakit yan yung nararamdaman mo ngayon. Pero isa lang ang naiintindihan ko sa sitwasyon mo. You are fairly unfair. Ayan may benefit of the doubt pa ako Fair in a way na ayaw mo siyang basta-basta na lang iwan. Nakokonsensya ka at naaawa ka sa kanya na bigla mo na lang siyang tatalikuran sa hindi malamang dahilan. Kahit papaano, pinapahalagahan mo pa rin yung inyong pinagsamahan. It is fair na kinukonsider mo pa rin ang kanyang mararamdaman. However, you are unfair sa part na habang minamahal ka pa rin niya ng sobra, wala siyang kamalay-malay na nawawalan ka na pala ng gana or wala ka na palang amor sa kanya. Kaya mahirap timbangin no? Ano ba, ikaw na naaawa na lang sa kanya kaya hindi mo pa rin siya iniiwan. Ano bang gusto mong maging tingin sa'yo ng mundo? Maging kontrabida ka or maging superhero? Superhero in a way na, ayaw niyang masaktahan yung jowa niya kaya kahit hindi niya na mahal, nag-i-stay pa rin siya. Or, kontrabida ka in a way na, hindi mo na nga mahal. Nag-i-stay ka pa. Pinipeke mo yung pagmamahal na meron ka para sa kanya. Pero just to settle things, isa lang ang sigurado. Kung alam mo talaga na wala ng pag-asa na manumbalik yung pagmamahal mo para sa kanya, do the right thing. Sabihin mo na, yun lang yun. Sabihin mo na,
para makausad na siya. Kung talaga nakakaawa ka sa kanya, gamitin mo na yung awa na yan sa paraan na maaga niyang malalaman yung katotohanan. Huwag mo nang ipagdamot sa kanya yun sa huling sandali ng pagmamahalan nyo sa isa't isa. Sa huling yugto ng kwento ninyong dalawa, ibigay mo na yun sa kanya. Kung talaga naaawa ka sa kanya, huwag mo na siyang bigyan ng maling pag-asa. Huwag mo na siyang pagmukaing tanga. Mas mainam nang masaktan mo siya dahil nagpapakatotoo ka kaysa naman gawin siyang masaya. Kahit peke na lang yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Oo, totoo. Masasaktan talaga siya kapag sinabi mo na yung nararamdaman mo. Malamang, ikaw kaya ganunin. Ikaw kaya yung out of nowhere sabihan ng jowa mo na, hindi na kita mahal. Naaawa na lang ako sa'yo. Anong gagawin mo? Diba? Magpapa-party ka ba? Magpapa-raffle ka ba? Malamang sa malamang masasaktan at masasaktan niya kasi mahal ka eh. Mas magulat ka pag hindi yan nasaktan. Mas magulat ka kapag natuwa pa yan. Kapag sinabi niyang, uy, buti naman. The feelings are mutual. Magulat ka ganun, no? Mas matagal pala siyang nagtsatsaga na lang sa'yo. Mas matagal pala siyang naaawa na lang sa'yo. Diba? Pero at least, sinabi mo na, kahit masaktan siya, kahit pa ikadurog ng puso niya, at least kahit papano, may go signal na siya to move on. May idea na siya na yung pagmamahal na ibinabaling niya sa'yo ay baliwala na. At least kahit papano, makakausad na siya, makakausad na kayong dalawa kahit hindi na kayo ang magkasama. Oh, sakit. Ay, sakit. Parang tanga. But surely, time will heal both of your hearts. Hindi man niya yon, hindi man agaran, pero kahit papaano nasabi mo na yung totoo at naisiwalat mo na yung nararamdaman mo na hindi na siya ang mahal mo, it's a one step towards healing. At least, sinabi mo yung totoo. Sa relasyon naman hanggang sa dulo ng kwento ng pagmamahala ninyo, hanggang sa isarado na yung aklat ng kwento or love story ninyo, kinakailangan pa rin dun yung honesty. Dapat nandun pa rin yung transparency ninyo sa isa't isa sa kung ano yung nararamdaman ninyo. Kaya ibigay mo na. Sabihin mo na. Isa, naiinis na ako. Walang pasensya. O ikaw ba? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo na nananatili ka pa rin sa isang tao kahit hindi na totoo at sincere yung nararamdaman mo? Mahirap yan. For sure nahihirapan ka sa sitwasyon na yan. Alis ka na dyan. Kahit pareho kayong masasaktan, sus! Kahit siya lang naman talaga yung masasaktan, eme-eme ka lang na, masakit din para sa akin to, pero sana maintindihan mo ako, nek mo. Charot lang. Diba? Kaya, sige na, aminin mo na sa kanya yung totoo na wala na talaga, no? Para, again, makamove on na kayong dalawa kasi hindi gagaling ang sugat nang hindi nyo ina-acknowledge yung pain. Nang hindi nyo sinusubukang gamutin. Be true to yourself and the people around you na nagmamahal sa iyo ng totoo. So bottom line, makinig kayo ng mabuti. Ang totoong pagmamahal ay laging may kalakip na awa. Pero hindi lahat ng pagkaawa ay may katumbas na pagmamahal. At may mga uri ng relasyon na ipinaglalaban pa kasi mahal pa. At iba yun sa uri ng relasyon na ipinaglalaban pa dahil na lang sa awa. Boom! B-Boy Bibot 2025. Na may plema-plema pa sa oras na ito. Adiri, wait lang nga. Ayan, okay na. Diba? At tandaan ninyo mga yes friend na ang tunay ng pagmamahal ay hindi dapat hinihingi, hindi dapat nililimos. Oh! Kasi naman masyado kayong maawain Kaya minsan may perks din talaga yung wala kang konsensya Charot lang, sama naman ugali naman ng B-Boy. Ay naka, well anyways mga yes friend, 3 oras na bibitay ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang DJ na mabilis bumayo na may plema sa mga oras na ito. Wait lang.
Ayan, nilunok ko na lang. Nagyot, sa laula naman si Biboy. Well, anyways, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. At basta ako ang pagmamahal ko sa'yo ay parang yung title ng susunod na kanta. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Basta ibigay mo sa'kin ang bunganan mong sweldo. Yes, friend, here's our next song by Men Opposed. Pag-ibig ko sa'yo'y hindi magbabago. Oras natin, 11:39. Good day, baby. Mwah, mwah.